I will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang buhay mga katiats, meron tayong bigyan ng pansin ngayon. Atin itry pag-analyze itong padala sa ating video ng ating katiats. Bago tayo magpatuloy, shout out sa lahat ng nanonood ngayon. May bunta guys, amo na ipadikod na ako guys kung sign ba ni siya. Kani siya na mura siya naong sa pagong. Ana siya man palibot kahoy ni siya guys. Kani siya na siya kuan diri. Bus mo si ba. Kini niya. Mo ni siya guys. Tapos ang tapad niya na siya foot marker. Ni guys, matanan lang ko kung legit pa ni siya o sign. Okay mga katiats, so ito yung inyong nakikitang marker na nasa gilid mismo ng centennial old tree na putol na. Okay, so pwedeng nature pattern ang mga ito, pero ang nakapagtataka ay bakit nandyan sa gilid ng old tree itong bato na ito na may kakaibang hugis. Sabi nyo ay parang pagong siya kasi ito yung ulo at mayroong bibig sa baba. Mayroon pa palang letter B, ayan. At ang hugis ng mga nakadisenyo sa ibabaw ay kwadrado. So pwedeng dinagdagan lang yan ng disenyo ng hapon. Kasi dito sa baba ay meron na siyang natural pattern na parang mga square-square. Pero sa itaas ay parang itong dito parang ginawa yan. So nagsasabi siya ng box or treasure box. Okay, ngayon tingnan natin bakit ang posisyon ng bato ay nakaturo pababa. Nakaturo siya dito. Ang kanyang mga guhit, ayan, pati yung ulo, lahat nakaturo pababa. Kaya kahit na natural yan na hugis na bato sa kalikasan, pero magtaka tayo bakit tinagilid siya, di ba? Parang sinadya na tinagilid. So pwedeng natural marker, pwedeng nandyan na yan, pero ginawa nila ng paraan na magiging tagilid ito na magtuturo siya pababa. So pwedeng merong anomalya ito dito, ayan, dito ang tisdig niyan sa harapan niya na nakaturo yung ulo. Ito yung sinabi ko na parang kinarb talaga siya, kaya nakapagtataka siya. Okay, sa unang tingin ay natural pattern, pero kung titigan mo ng matagal ay parang merong sadyang ginawa dyan. Okay, kaya walang mawawala sa atin kung mag-test dig kayo dyan ng 2 to 3 meters deep. Kahit na mag-test dig kayo ay walang mawawala sa inyo, di ba? Magsama lang kayo ng kapatid nyo o kaibigan nyo at test dig kayo sa harapan niya ng 2 to 3 meters. Isang araw lang yung test dig at walang mawawala sa inyo. Pawis lang, inom lang ng tubig at babalik din yan. Kasi ang swerte ay talaga yan. Kahit ganyan lang na mga itsura na marker ay pwedeng merong nakatago yan. Kasi swerte-swerte nga lang. Yung iba nga naglalakad lang sa tabing ilog, nakapulot ng ginto, walang marker yun, di ba? Ito nga lang ay meron ngang kahoy na old tree sa kanyang gilid. Kaya kakaiba ito. At sa kabila yata o sa unahan ay narito itong series of holes. 6 siya. Ayan. So pwedeng 6 steps or 6 meters ang ganito, at lahat ay papunta dito. Kung ano man yang nandyan, kung yan yung kanina, yung ito, kung yan na bato yung
tinuturo nito papunta riyan. So eksakto na trail markers itong mga butas. Okay, pwedeng man-made ito kasi series sunod-sunod. Kung random lang yan, hindi dapat sunod-sunod. Okay, ngayon ang pangalawang nito, pangalawang pag-confirm kung pwedeng maghukay dyan ay gamitan nyo na ng kagamitan. Kahit na mga manual lang yan, kahit na mga dowsing or pendulum, mga Japan, aurameter, yung mga ganyan. Kung saan ay mag-detect ang mga yon, doon kayo mag-test dig. Pero dito lang talaga yan. Dahil meron ngang old tree dyan na putol. So ibig sabihin ay nasa palibot lang niya. Lalo na itong bato na narito, pwedeng nandyan din sa kanya ito. Pero yung kanina, yung bato na ito talaga yung kakaibang hugis. Ito kaya pwedeng dito sa tinuturo niya, ito na portion. Ayan, so ito, balik tayo dito. Meron kayong binilugan. Triangle yata to. At yung bato ay triangle din. Kaya kung perfect triangle yan na sukat, magkapareho ang mga gilid na sukat, yan ay treasure under. Pwede sa baba ng bato na yan. Tama, yan ang tinuturo nitong 6 na dots. Ayan o, nakita nyo. So pwedeng nandyan sa triangle na bato ito. Pwedeng na riyan. So itong dots ay pwedeng, dahil malapit ay hindi na siya trail, pwedeng lalim ito. So 6, pwedeng 6 na yards, 6 na meter ang lalim dito sa triangulong bato na ito. Treasure under siya kasi sa gitna niya ay meron din ito triangle. Kaya sa baba niya or under ang item. Okay, at sana itong kahoy dito ay century old tree yan para malaki ang chance na meron talagang treasures. Pero sasabi ko na kanina, walang mawawala sa inyo, sa atin. Kapag naghukay tayo, pawis lang. Huwag lang kayong maghukay ng dire-diretso na malalim. Test dig lang hanggang 3 meters at kung walang makitang maganda, ay tigil na. At gumamit din kayo ng sinabi ko na mga dowsing rods, rods, at kung ano-ano pang mga manual na mga gamit kung wala kayong detector. At kung meron kayong metal detector at scanners, yan ang lalong maganda dahil ikutin nyo lang itong kahoy sa layo na 5 meters. Ikutin nyo lang ang detection pabilog. Kung saan yung malakas mag-detect, doon ang huhukayin. Okay, at kung may bala kayong bumili ng mga scanners at detectors, tawagan nyo lang si Roniel Bourbon sa Bourbon Electronica. Meron ng branch ito sa Cagayan de Oro City sa Mindanao, dito sa Mindanao. Ang Bourbon Electronica ay may physical store. Hindi ko lang alam yung address, kaya tawagan nyo si Roniel Bourbon at magtanong kayo doon. At pwedeng dalhin niya, ipadala niya sa inyo door to door ang inyong mga orders. Okay, pwede rin na mag-set kayo ng araw na magkita kayo doon sa Cagayan at dala-dala niya na ang inyong mga orders. Okay, so yan lang mga kati at sa araw na ito. Ako'y magpapaalam na. God bless us all at ingat kayong lahat.